For the last 5 years, talagang ang City of San Fernando, although alam na natin na bahain siya, pero mas malakas ngayon yung intensity, rainfall intensity. Mas nakikita, mas na-experience na po yung baha at lakas po ng ulan. Ilang taon na din na tumataas po ang high temperature po namin. Naranasan po namin ng 42 degrees as heat index. Karoon din ng surge sa bayad po ng kuryente dahil sa paggamit po ng electric fan, ng aircons. Ganon din po dito sa City Hall. Sa Baguio po natin, mataas po kasi ang tendency ng mga outages po natin sa init din po, sa mga climate change po. Lalo na po yung mga ginagamit natin ng mga air conditioning unit, malaki po yung nakukonsumo niyang mga kuryente na nag-focus po ng mataas po na demanda. So I am living in a far-flung area in the mountain school. So the electricity is, especially when during rainy season, parati po siyang nagbe-brown out. So far, matagal na po kasi kami sa San Fernando na kilala as one of the top 10 na pinakamataas ang presyo ng kuryente. Mataas ang binabayaran usually ng mga tao. Isa po siya sa mga challenges dito sa pagninegosyo, dito sa pamumuhay ng mga taga City of San Fernando. Dito po sa Ilocanos Elementary School, kukan po kami ng 20 to 25,000 a month. During the different school calendars that we have, meron tayong situations na mataas yung heat index, class suspensions. Others are caused by hazards like typhoons, dry season. We need renewable energy para syempre to lessen the cost of expenses. So the division, we suspend division-wide sa mga schools. It's mandatory kami mag-suspend if heat index is 40. Kahit kasi yung hangin ng electric fan is mainit. Pag mag-aircon naman tayo, mag-install tayo ng aircon, mas mataas naman yung electricity bill. So ang nangyari, to save, we suspend. Climate change na din po siguro. Meron yung time na sobrang init. Hindi na po natin alam kung kailan uulan. Noon po may mga certain na buwan na kung kailan yung tag-ulan and tag-init po. Isa po sa mga ginawa po namin ngayon na adjustment ay nag-demo kami sa mga solar lights and even the City Hall. So nakapag-install na tayo ng 100 kilowatt na solar, several offices na rin ng city, and even our desalination plants. Nakita namin na ang solusyon lang is gagawa ka ng sarili mong source ng kuryente. So ang nakita namin the best way na ma-put up yun is through solar lang eh. So we started to put up a solar company here in our city so that makatulong rin kami sa mga residente. Hindi kasi natin masasabing expenses ang solar eh. It comes na magiging investment talaga siya. Our electricity is one of our necessities na sa buhay eh. Kaya yun yung nakita namin pinaka-best way na source of electricity through solar. My business at this time, meron akong coffee shop, meron akong transient. Kaya nga po ako nag-decide as a solar para po magkaroon ako ng konting reduce sa electric bill ko. Malaki po ang factor po ng nagkaroon po ako ng solar panel. It helps to my coffee shop, to my residential, hindi lang po sa akin, kundi sa Luweco, sa power grid. It's a win-win development po kasi kay Luweco yun, sir. So sa consumer po, matutulungan po sila kapag nawalan po ng kuryente or para bumaba po yung electric bill nila. Then kay Luweco naman po, meron po kasing National Renewable Compliance si Luweco sa DOE. So ang nakita ko po na benefits is yung bumaba nga po yung kuryente namin. Instead na mapupunta lahat sa kuryente, at least magkakaroon pa ng mga supplies dun sa school. O doon po sa far-flung school, sa mountain school, hindi naman po siya masyadong mainit kasi marami po siyang trees. Pero ang kagandahan po ng solar panel is during brownout nga po, may gagamitin yung mga bata. At malakas din siya para sa internet connectivity sa mga TV at mga laptop na ginagamit ng mga teachers sa pagtuturo po. We have partnership like WWF,
to create advocacy campaigns, to disseminate information to learners that doesn't know what is renewable energy, what is solar panel, what are the benefits, what are the advantages. Pinag-uusapan na rin po ngayon ang pagpapatapos ng Green Building Ordinance at talaga pong in-incorporate na po namin sa mga buildings ng city, lalo sa mga new buildings po natin. Ganon din yung suporta po natin sa greening, tamang pagpaplano ng mga green belt, tamang paglalagay po ng mga green spaces para lumamig po ang ano po natin sa lalo dito sa kalsadahan, sa CBT. So, yun po yung naging epekto po sa amin, lalo sa city government. Nag-uumpisa na talaga sa tamang pagpaplano. Pag-aralan po natin yung solar panel at hindi lang po sa makakatulong po sa ating komunidad, kundi po makakatulong po tayo sa environmental, makakatulong din po tayo sa power grid po natin. Kasi po mataas ang demand ng power grid every day. If you compute 3 to 5 years, mababawi mo yung ibinayad mo, mababawi mo yung ginastos mo. So, I convinced everybody na pag-aralan po at bigyan pansin po yung solar. Since nakapag-umpisa na po tayo sa City Hall, siguro naman pag nakita po ito sa mga kabahayan, mga businesses, mas ma-encourage po sila na mag-participate din sa mga renewable energy projects po natin.